Nako po, yari mga babayan, may babaliktad na po kaya dito sa 18 Marines mga babayan matapos po itong matinding ginawa ni dating Senator Trillanes. So tapos in this case, aside dun sa 18 na ex-soldiers, ay sinama ko na rin kasuhan Nako, itong si Banatbay at nako, iba pang mga SMNI Sa hosts. dati nyo nang nako, tinukoy na parang may mga posibleng bumaliktad doon sa nako, 18 mga Marines. eto na. Meron na pong may mga feelers, pero antayin lang po natin kasi May ano na yan babaliktad. biglaan na lang po yan. Pero ganyan kasi yan, pagka nakaramdam sila ng medyo mali pala yung napasukan nila, mag-iisip-isip yan. Meron at merong aamin dyan. Kung sino ang nag-alok, magkano, at kung ano yung mga sinabi sila, pinapasabi sa kanila, Yari, kapalit nung inalok sa kanila. yari. Hindi sila tumitigil, di tuloy-tuloy. At nagpapagamit sila at nagpapauto sila dun sa mga political handlers sila na hindi naman sila yung makakasuhan. Ganun lang po yan. Pinapapirma lang sila, yun na nga, kapalit ko ano man yung naalok sa kanila. Siyempre, bunga ng mahigpit na pangangailangan, kaya sila Sinasabi very nila. vulnerable. Alright, so welcome back dito sa ating channel dito sa Bobs TV. Okay, so ito alamin natin mga babayan at pag-usapan po, no, ito pong ginawa na malaking hakbang neto pong si dating Senator Trillanes mga babayan, no. Ito po mga babayan ay matapos po niyang kasuhan, no, ng panibagong kaso itong 18 ex-Marines mga babayan. At hindi lang po yan, no, dahil maging mga DDS vlogger po, no, na nagpapalaganap, no, ng mga fake news na ikinakalat naman o sinasabi na itong mga 18 ex-Marines ay madadamay po. Kaya ang tanong natin mga babayan, may babaliktad na kaya dito po sa mga tao na to, dito sa tinatawag nilang 18 ex-Marines? Okay, so yan ang ating alamin ngayon at pag-uusapan. Pero syempre, bago ang lahat, please don't forget to subscribe, like, share, at comment dyan sa comment section. At syempre, shoutout sa mga subscribers natin dyan. Maraming salamat sa inyong suporta at sa mga palagi pong nandiyan dyan. No, sa mga patuloy po na nanonood dito sa ating channel at palagi po nakaabang, nakaantabay. No, maraming salamat sa inyo at lagi nating hiling 1 view, 1 like po sana sa ating video. Napakalaking tulong na po niyan sa atin mga babayan. Alright, so ito panoorin natin mga babayan. No? Dahil mukhang ito pong si dating Senator Trillanes, no, hindi na po nakapagpigil mga babayan at talagang gustong tapusin, no, ang mga sinasabi nga ng iba, no, kahibangan po na kwento neto netong script mga babayan, no, ng mga 18 ex-Marines at nila Mike Defensor, nila Attorney Baligod, 'di ba? No, so ito panoorin natin. Ano nga ba, no, ito pong matinding plano, no, netong si dating Senator Trillanes para patahimikin itong mga to. Alright, let's go. Bakit po kayo sampa ulit ng kaso? Ito pong final ko na case, ito ay cyber libel para dun sa bawat instance na nag-appear sila sa public. Nako. So, kada okasyon na sila ay nag-a-appear sa publiko at nagsasabi ng kasinungalingan, ito ang ang bawat isa noon ay isang kaso. Nako, mabigat-bigat yan mga kababayan. Ano? Mabigat-bigat yan mga kababayan. Ito masaklap yan. Magkano kaya ang pababayaran ni dating Senator Trillanes? No, dito po sa mga nagpapakalat na to ng fake news laban po sa kanya. Ha? So tapos in this case, aside dun sa 18 ex-soldiers, ay
sinama ko na rin kasuhan Nako. itong si Banatbay at Nako. iba pang mga SMNI hosts. Nako, eto na. Yari, si Banat Bay, mga babayan, ang DDS vlogger ay kinasuhan din. At maging yung mga nasa SMNI, mga babayan, kinasuhan din po. No, netong si Trillanes. Lagot. No, lagot ka, Senator Trillanes. Sasabihin sa inyan, ginigipit mo o sinisiil mo ang kanilang freedom of expression. Hindi, 'di ba? Usually ganyan kasi ang mga nila, mga banat nila, yung mga sinasabi nila palagi kapag sila po ay nakakasuhan o sinisita sa mga hindi ko po sinasabing sila banat by kagad nagpapakalat ng fake news ha. Sinasabi ko generalize. No, yung mga taong nagpapakalat ng fake news, mga babayan. No, parang ganoon yung gustong gawin dito ni Senator Trillanes. No, sila kila Banat Bay. 'Di ba? Kasi kung sinasabi niya, no, nakakasuhan niya ng libel yung mga 'yan, no, yan po ay mga paninira, no, dito po kay Trillanes. Ang sinasabi ko, mga babayan, na isa pa, no, na ito pong mga hakbang na to, nasasabihin nila o isasagot siguro na itong mga kinasuhan ni Trillanes ay pagpigil sa kanilang freedom of expression. Let's go generalize, mga babayan. No, ang freedom of expression po, no, may limitasyon po yan. No, pero kung yan pong freedom of expression na yan ay gagamitin ninyong sandata, no, para siraan ang isang tao, hindi na po freedom of expression yan. No, ang tawag po dyan, fake news na. May kaso na po yan. No, yung mga pagsisinungaling na ginagawa po, no, ng mga tao, mga babayan, na ang intention lamang ay siraan, no, ang isang tao. Okay, so may kaso na po yan. Okay, so tuloy natin. Yun po. Bakit po, Sentry? O, bakit Kasi daw? po, according sa aking mga abogado, ang cyber libel o libel ay hindi ito pangkalahatan na isang beses na kahit 1,000 mong sabihin, ulit-ulitin sa publiko ay isang kaso lang. Hindi. Ito ay bawat instance na nagsalita ka ng kasinungalingan na Nako. libelous, ito ay isang kaso. So habang hindi sila tumitigil na magpagamit dun sa mga political handlers sila, hindi ko rin sila titigilan. Ganun lang po yan. Pero Sentry, kanina kasi sa ambush, may nabanggit kayo na mga 5 na individual na lumapit ba sa inyo o na magsasalita, willing magsalita dahil sabi nyo nga, inalok din daw sila ng pera pero tumanggi sila. Tama po ba? Ito po ay may ongoing investigation. Hindi na lang natin sasabihin yung buong detalye. Pero ang masasabi natin may 5 na dating kasamahan nitong 18, so hiwalay sila ng grupo, na sila ay naalokan din sila ng pera Nako. para sumama dyan sa press con, Nako. pero hindi sila sumama. Nako. Kasi nga, kung ano-ano yung mga pinapasabi sa kanila. Nako, Kaya- yari mga kababayan. No, di ba balita natin no, meron pa raw lalabas, mga babayan, nasa 100 nga daw po yung mga yan. No, kung ito pong 5 ay hindi nagsalita dahil inalok po sila ng pera, mga babayan, para lang sabihin etong mga to. At kung totoo po yan, mga babayan, na mayroong ganyang inalok, no, ng pera, posible bang etong mga 18 na ex-marines na to, no, inalok din ng pera para lang po dyan? Kagaya nga nung sinasabi natin, no, mga babayan, hindi siguro akalain itong mga 18 ex-marines na to, no, na mapapasubo sila sa ganyang katindi, no, na investigasyon. Kasi ang target nila is pasok kaagad sa investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee at para mapanumpaan, no, yung kanilang mga sasabihin. Kagaya po ng ginawa kay Orly Gutesa. Diba? Kaya lang ang problema ngayon, mga babayan, mukhang nakita na, no, yung pattern at strategy. Kaya ang ginawa,
inimbestigahan ng NBI. Kaya nga galit na galit sila eh. Bakit daw sila iniimbestigahan ng NBI? Di ba? Bakit daw iimbestigahan ng NBI etong mga Marines na to nagsasabi daw ng katotohanan at pawang katotohanan? Paano nyo ipapaliwanag? No, na yung picture na isa doon sa mga picture na inimbestigahan po no, ng ombudsman, di ba? Panahon pa daw ng dating Pangulong Duterte. Paano nyo sasabihin na yung mga yan ay nagsasabi ng katotohanan at pawang katotohanan kung doon pa lang ay sablay na? At doon sa mga statement nila, puro sablay. Ang daming mali. Diba? So, hindi nyo masasabi, mga babayan, na ito ay mga nagsasabi ng katotohanan kung sa mga statement nila, no, ay sablay-sablay sila. At the same time, no, nung una ayaw nila na magbigay no, ng kanilang tagi-isa, mga babayan, ng mga statement. Pero nung huli, pumayag na po sila. Tapos sabi nga niya nung abogado nila, bakit daw nagkaganon? No, hindi raw niya akalain, sabay-sabay pala silang hihinga ng statement no, ng affidavit, mga babayan. No, di nataranta siya ngayon. Di niya alam sino uunahin niya. Tapos gusto niya munang tignan no, yung laman ng statement na yun, ng mga affidavit na yun. Kaya nga yung iba, hindi na nakapirma eh. Diba? Hindi nakapirma yung iba. No, kasi pinigilan. Parang wag kayong pumirma. Parang gano'n. Tapos yung mga pumirma raw, mga babayan, yung mga affidavit na napirmahan, no, kung maalala ninyo, gusto pong kunin at sirain daw po ni Baligot. Bakit? Diba? Kung ikaw may tiwala ka doon sa mga 18 ex-marines na yan at alam mong totoo yung kanilang mga sinasabi, ikaw abogado niyan eh. Diba? Bakit kailangan mong kunin at sirain yan? Oh. Bakit ayaw mong papirmahan? Diba? Hindi sila pumayag. So, yan po ngayon ang isang source ng information na nalalaman natin ngayon Yari. kung bakit nagkaganyan itong 18 ex-soldiers na ito. So, yun po yun. So, ibig mo sabihin na, Sentry, hindi pa titigil ngayon. Posibleng sa mga darating na panahon, maghahain pa kayo ng kaso. At pwede rin may mga iba pang makasama bukod dun sa 18. Mukhang matagal-tagal to, mga babayan, at marami-rami. No, yung mga makakasuhan dito. Hanggat hindi sila tumitigil, mga babayan, tuloy po ang pagsasampa ng kaso. No, netong Senator dating Senator Trillanes. Yari sila rito. Kumbaga, hindi sila titigilan, mga babayan. Opo. Kasi gano'n ang mangyayari dito. Habang tuloy-tuloy sila nag-a-appear, nagsasalita ng kasinungalingan, sila ay kakasuhan. So, may tao to si Trillanes, mga babayan, na magmo-monitor po lahat yan. No, bawat appearance nila, isang kaso. Yari kayo. Kung sino man yung makakasama nila doon, kung sino man nag-facilitate nung appearance na yon, kasama rin sa makakasuhan. Yari. Kasi ganun yun eh. That's how it is. At ito nga, dapat i-welcome nila ito. Kung talagang totoo yung sinasabi nila, ito yung pagkakataon, sabihin nyo ngayon. Oo. Kung ano ngayon yung ebidensya nyo dyan sa mga paratang ninyo. We will see. Kasi basta't ganun ho, no? That's the only way. Otherwise, hindi magtatanda itong mga to. Hindi ganun kadali lang na magpe-presscon ka, sisirain mo yung reputasyon ng iba't ibang mga tao, tapos uuwi ka na lang at pakikinabangan mo kung ano man yung nakuha mo out of this. Hindi pwede. It doesn't work that way. Dapat alam nila itong pinasukan nila na hindi ito, kung nabola sila o nabudol sila ng mga handlers nila, well, singilin nyo sila ngayon. At sabihin nyo, hindi kasama yung perwisyo na idudulot nito doon sa pinag-usapan nila. Yan yung sinasabi natin. Ano ngayon ang gagawin nila? Diba? Kasi sila yung kakasuhan eh. Ngayon, etong mga handler na to, mga babayan, kung sinasabi nga dito ni Trillanes na may handler to, let's say, sabihin natin, for example, no, na eto nga mga tao na to ay may handler, mga babayan. No? Mag-set na lang tayo ng ibang example, mga babayan. Kunyari, meron po mga ganyan na tumayo na mga tao. Kunyari, 100 tao, no, tumayo.
At binayaran sila para magsalita, para siraan ng isang tao. Let's say, yung Pangulong Bongbong Marcos, para matindi-tindi, mga babayan. No? Yun naman, yun naman yung target nila eh. Sirain talaga yung Pangulong Bongbong Marcos eh. Alam nyo ang pangit doon sa script, ang dami nilang dinamay. Natataranta na sila. No, hindi na nila alam ano yung uunahin nila. Failed strategy nangyayari dito. So balik tayo doon sa example natin. No, so kung etong mga to, mga kababayan, no, nagsalita, no, sinira nila Pangulong Bongbong Marcos. Biglang bumuelta si Pangulong Bongbong Marcos. Kinasuhan ngayon yung 100 tao na yan. No, at siningil po sila ngayon, kagaya ng siningil. No, netong si Lebiste kay Yuse Claire na 110 million I think, di ba? Kung singilin sila ng ganun, 100, no? Sa isang tao, 110 million. Bawat appearance nyo, 110 million. Saan kukuha ng 110 million yung mga yan? Nakita nyo, mga babayan, saan kukuha? No, ng ganong kalaking pera yung mga yan. Tatakbo sa inyo yan. Doon sa mga handler yan. No? At kapag yan pong mga yan, mga babayan, no, walang maisukang pera yung mga yan, baka ilaglag na nila yun. Yung handler nila. Yun yung magandang strategy ginawa dito ni Trillanes, mga kababayan. No? Kung pinupuwersa sila na itong mga tao na to na magsalita dahil binayaran sila, ang ginawa ngayon dito ni Trillanes, mga kababayan, ay siya ngayon no, yung pupuwersa dito sa mga tao na to na magsabi ng totoo at pawang katotohanan. 'Di ba? Kung talagang hindi sila binayaran at taos sa puso nila yung kanilang mga sinabi diyan, mga kababayan, at talagang gusto nilang gawin no, yung mga bagay na yan, mga kababayan, handa silang harapin itong mga kasong isinampa ni Trillanes sa kanila. No, tandaan nyo po, bawat appearance ang sinabi dito ni Trillanes. Saan kukuha ng pera yung mga yan? Saan kukuha ng pambayad yung mga yan kung sisingilin sila ni Trillanes? Di ba? Doon pa rin sa mga handler na sinasabi ni Trillanes dito. No, yari sila. Kung hindi sila bibigyan, no, dilaglagan na. Ganun lang yun eh. Regardless, kung ano man yon, wala po akong pakialam doon. Tutuloy-tuloy lang po namin itong kaso na ito. Kaso, yari. Iba pa ba ito, Nasisilaw ako, mga babae. Pata-pata. Ayan. Sentry, doon sa dati nyo nang tinukoy na parang may mga posibleng bumaliktad doon sa Nako. 18 mga Marines? Eto na. Meron na pong may mga feelers, pero antayin lang po natin. Kasi May babalik. ano na yan biglaan na lang po yan. Pero ganyan kasi yan. Pagka nakaramdam sila ng medyo mali pala yung napasukan nila, mag-iisip-isip yan. Meron at merong aamin dyan. Kung sino ang nag-alok, magkano, at kung ano yung mga sinabi sila, pinapasabi sa kanila, Yari. kapalit nung inalok sa kanila. Yari. Pero kasi nung nakaraan, tanong ko na lang din, Sentry, kung nakarating din sa inyo, kasi partner Zandro and Sentry, sinabi noong nakaraang linggo ng ombudsman na meron daw lumapit sa kanila na isang reliable source. Tapos, tinukoy nga na yung isa sa mga affidavit ni, sino to si partner kay Madriaga. Ramil Madriaga. Na yung isa daw sa mga picture doon na nagbibigay di umano ng maleta, kuha pa raw doon sa dating administrasyon. Nako. Nakarating ba ito sa inyo, Sentry? Nabasa ko po yung ni-report ni Ombudsman Remulla. Yan, At sinasabi natin. ilan lang yan dun sa Diba yung picture na galing pa doon sa nakaraang administrasyon? mga inconsistencies, inaccuracies, at outright lies na sinabi nito. At doon sa anim na pumirma sa NBI, may mga admissions na doon na hindi nila alam. Yung iba doon sa mga pinaamin, yung mga pinirmahan nila doon sa kanilang original affidavit. So, ganyan. Bawat case yon perjury yon. Yari. Yung press con nila, nauna, cyber libel. Tapos, Perjury nag-appear sila sa isang program, sa GMA7, yun. Pangalawang press con nila sa Valle Verde, cyber libel. Tapos,
At tanong dito, mga babayan, kunyari, inilabas ng ABS-CBN, no, tapos inilabas ng GMA, tapos nilabas ng, let's say, Bilyonaryo News Channel. So, counted kaya yun? 3 kagad yun? Sa isang labas nila, 3 kagad? Nakaso kaya yun? Paano kaya? Kung siya mababawag ito mga ito, kawawa ito pag gano'n, no? Imagine mo, bawat news network, may isang kaso ka or isang appearance lang. Tapos, bahala na yung news network. No, disregard na yun. No, para sigurong gano'n. Pero kung every news network na nagbalita nung sinabi nila, mga babayan, ako. Sa kukuha ng pambayad yung mga yan. Mukhang may babaliktad nga pagka gano'n. Tapos ito, nag-appear sila sa programa sa SMNI, cyber libel ulit. Yeah. Kaya habang hindi sila tumitigil, di tuloy-tuloy. At nagpapagamit sila at nagpapauto sila dun sa mga political handlers sila na hindi naman sila yung makakasuhan. Ganun lang po yan. Ito rin po ba yung dahilan na Sentry kung bakit diba hindi sila nagpa-interview sa NBI ng tagi-isa? Ayun Nung pa. una yon. Pero nung pangalawa ay obligado sila kasi hindi naman pwedeng haharap kayo sa investigasyon na grupo pa rin kayo. Hindi yon. O ngayon nila nare-realize na dapat bawat isa sa kanila ay alam yung buong salaysay nila dun sa original affidavit. Yun. Niloko sila eh. 'Di ba? Pinapapirma lang sila, yun na nga, kapalit ko ano man yung naalok sa kanila. Siyempre, bunga ng mahigpit na pangangailangan, kaya sila Sinasabi very nila. vulnerable. Pero ganun pa man, naintindihan natin, mahirap yung naging sitwasyon nila, but nagpagamit pa rin sila at the end of the day. Ngayon, kung eventually may aamin sa kanila na talagang sila ay nabayaran Oo. para sabihin kung ano-ano, baka ano pa, magbago pa isip ko tungkol dun sa kanila. But they will have to tell the truth to the whole public. Kasi nung siniraan nila kami, sa publiko din nila ginawa. Okay. At bakit Okay, so yan mga kababayan, ano? So yan po ngayon, no, ang mangyayari dyan sa mga Marines na yan. Okay, so ano masasabi po ninyo dyan, no? I-comment sa ibaba ang inyong mga opinion at ating yung pag-usapan, alright? So yan muli, kita-kits tayo sa ating next video upload. Ito po ang inyong Kuya Mobs, it's Mobs TV. Peace. I'm out.